Kahit man nga po mga idol, katatapos pa lang ng NBA season, may ilang mga analyst na rin naman ang gumagawa ngayon ng prediksyon kung sinong kupunan ang magiging contender sa susunod na season. At isa nga sa mga nakakagulat na team na nakasama dito ay ang San Antonio Spurs. Bagamat man hindi pa gumagawa ng malaking move, ang team na ito inaasahang gagalaw na sila simula sa pagbubukas ng free agency sa July. Marami rin naman nga po mga free agent ngayon ang willing sumama kay Victor Wembanyama, kaya hindi nga sila mahihirapan na kumuha ng magagaling na player sa free agency. Bukod dyan, marami rin naman nga pong hawak ngayon ang Spurs ng mga trade assets kagaya ng mga batang player at mga high draft pick para magamit nila sa isang malakihang trade sa pagkuha ng bagong superstar. Kaya hindi na nga kayo dapat pang magtaka kung bakit maraming teams ang makikipagnegosasyon sa kanila. Sa madaling salita, malaki ang chance ng Spurs na mapalakas at mapalalim ang lineup na siyang susuporta kay Victor Wembanyama. Sa kasalukuyan rin naman nga itong nag-i-improve ang laro habang tumatagal. Samantala, dahil nga nasira ang plano ng Dallas Mavericks na panatilihin ang kanilang kasalukuyang lineup sa pag-request ng trade ni Tim Hardaway Jr., wala na nga silang iba pang magagawa kundi gumawa ng bagong estratehiya para maging competitive muli ang kanilang team. At base nga sa inilabas na balita, isa nga sa kinukonsidera lang gawin ay ang pagkuha kay Jeremy Grant mula sa Portland Trail Blazers. Sa katunayan, mismong front office na ng Dallas ang tumawag sa Portland para alamin ang availability ni Jeremy Grant sa trade at kung magkano ang trade value nito. Naniniwala nga sila na ito ang dream fit sa kanilang lineup since sigurado nga po na mas mapapalakas nito ang kanilang team kung sakali mang makuha nila sa off-season sa pag-average niya ng 21 points per game. Para nga sa inyong kaalaman, meron para naman nga itong natitirang 4 na taon sa kanyang kontrata na nagkakahalaga ng $27 million per year. Kaya kung gusto nga po nilang makuha ito, kailangan nga nilang mag-offer sa Portland ng malaking package. Sa kabilang banda, ngayong araw nga po opisyal nang inintroduce ng Los Angeles Lakers sa publiko si Coach J.J. Redick bilang kanilang pan-29 na head coach sa history ng kanilang prangkisa. At kahit man kakasali pa lang nito, agad na nga itong sasali sa kanilang ginagawang diskusyon patungkol sa off-season. At base nga sa ibinulgar ng NBA insider na si Jonathan Givony ng ESPN, plano nga po ng Lakers na gamitin ang kanilang hawak na 17th overall pick sa NBA draft bilang trade asset sa pagkuha ng bagong superstar at role player na makakatulong kay LeBron at Davis. At kabilang nga sa mga nabanggit at pinangalanan dito ay sina DeJounte Murray ng Atlanta Hawks at si Colin Sexton ng Utah Jazz. Well, naniniwala nga sa isa sa mga dapat ayusin ng Lakers ngayon ay ang kanilang backcourt since mas madalas nga sila ditong nadedehado. Kaya kailangan nga nilang kumuha ng isang bagong point guard at isang shooting guard. Yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa liga. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.